Alam mo ba ang pagkakaiba ng frozen shoulder at shoulder impingement syndrome? May isa kasi tayong kapitbahay na nag-comment at ganito yung kanyang tinatanong. Una, ang frozen shoulder ay nangyayari kapag yung connective tissue na nakapaligid doon sa shoulder joint ay naninigas at nangangapal. Minsan nga tinatawag itong adhesive capsulitis. May stiffness o paninigas, masakit at namamaga yung joint. Tapos, mahirap pati ikilos. Sa shoulder impingement naman, ganito yung nangyayari. May paulit-ulit na pag-ipit ng tendon dito sa balikat. Yung tendon kasi paulit-ulit nararab dun sa buto. At dahil sa paulit-ulit nararab ito, namamaga. At dahil sa pagmaga nito, lumiliit yung space dito. Kaya kapag itinaas mo ang kamay mo, aray, naiipit. Pangalawa, kapag tinanong mo yung tao na may frozen shoulder, ang sasabihin niya, ito, masakit dito. Minsan hanggang dito, masakit. Hindi niya natutukoy o napipinpoint kung saan exactly yung masakit. Ganito naman kapag shoulder impingement syndrome. Pag tinanong mo kung saan ang masakit, ang sasabihin niya, dito. Napipinpoint niya kung saan eksakto yung masakit. Sa frozen shoulder, dahil sa inflammation at pain, hindi halos maitaas yung kamay. Sa shoulder impingement syndrome naman, kaya naman niyang itaas yung kamay, kaya lang pagdating sa end range, masakit. Ngayon, alam mo na kung ano ang pagkakaiba ng frozen shoulder at shoulder impingement syndrome. Tanungin kita, ano nga ba yung kondisyon na meron ka dyan sa masakit mong balikat? Comment down below ha. Okay? Bye!